matatagpuan ang tunay na ligaya sa paglilingkod ng malayo. Ako po si Russell Ako naman po si Lennon, at ito ang Tamang Usapan. Usapang May Tama. Ngayon po ay uumpisahan natin ang una sa ating mga special episodes para ngayong tinatawag nating Paschal Triduum. Ito po ay yung 3 araw na maituturing na pinakarurok ng mga selebrasyong Kristiyano. At ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay para sa Holy Thursday. Huwebes Santo na naman nun. Kada taon, mula nang magkaroon tayo ng malay, hindi nagmimintis ang Huwebes Santo. Lagit-laging may Huwebes Santo. Lagit-laging may Biyernes Santo. Lagit-laging may Sabado Santo. Pero alam mo nun, kahit taon-taon may Holy Week, hindi naman nagbabago ang Pilipinas. Kahit taon-taon may Holy Week, pagkatapos ng Holy Week, yun pa rin ang problema natin. No? Pera man yan, relasyon man yan, trabaho, o mga sarili nating pinagdadaanan, may problema pa rin tayo. Pero isang biyaya na kahit man lamang sa 3 araw sa isang taon o sa isang linggo, no, sa isang taon, meron tayong paalala na yung buhay natin kahit napakapangkaraniwan, lalo na sa atin na hindi naman tayo talaga aristokrato, maganda pa rin napapaalalahanan tayo kung ano talaga yung dapat o ano yung patutunguhan ng buhay. At ano yung mga dahilan natin sa ating buhay? Bakit nga ba tayo nabubuhay? At ano ba dapat yung mithiin natin sa buhay? Marami tayong matatanong, marami kang maiengkwentro na tao. Simple lang eh. Actually, yung wisdom, wala naman sa mga nasa akademya eh. Wala sa mga simbahan. Mga wisdom na gusto mong malaman, makukuha mo sa mga bata at saka sa mga dukha. Pagtanungin mo, ano ba yung gusto mo sa buhay? O ano ba yung pinakamahalaga na bagay sa buhay? Madalas ang sasabihin lang sa'yo, pare, ang maging masaya, ang maging maligaya. Madalas, ang maging maginhawa. Huwebes Santo na naman nun. Hinahanda tayo. Hindi para maging somber o maging malungkot lang na walang rason. Yung mga araw na to, hinahanda tayo para magkaroon ng pagpuna sa sarili. No? Yung pagninilay na dalisay. Ano nga bang ginagawa natin para maging masaya? Ano nga bang ginagawa natin para maramdaman nating fulfilled yung buhay natin? No? Madali lang sabihin kasi yung salitang kaganapan ng buhay. Pero kung ita-translate mo yan sa isang mambabalot o magtataho o nagtitinda sa palengke o isang humble na guro o tricycle driver, sasabihin lang sa atin paano maging masaya. Yun ang kaganapan ng buhay. Maging maligaya. At itong Huwebes Santo, kung sa mga nagsisimba na palagi, mga taong simbahan na nakikinig nito, mapapansin nyo, hindi nagbabago. Hindi nagbabago ang mga pagbasa sa Huwebes Santo. At mapapansin mo doon, ang laging sinasabi, laging sinasalaysay o ipinapaalala, may isang dakilang tao, anak ng Diyos, naghugas ng paa
ng kanyang mga alagad, ngunit tinuturing niyang mga kaibigan. Paulit-ulit yun. At sa espesyal na araw na to, ng Huwebes Santo, makikita mo yung mga pare o obispo na hindi mo makikita araw-araw, yung mga nasa komportableng kwarto na napakaganda at maluwag, na laging malamig dahil may aircon, maayos ang pagkain, maayos ang pananamit, may plantsadora, may labandera, may tagaluto, may driver. Itong mga taong 'to, nakaluhod at naghuhugas ng paa ng mga taong hindi nila kilala. Mapapaisip ka, ano 'to, pakitang tao lang kaya 'to? O ano kaya yung misteryo o yung kahulugan na sinasagisag ng mga ito? Sa akin nun, masasabi ko, sinasalarawan nila yung isang hiwaga na hindi mo basta-basta mauunawaan sa isang lifetime, na ang tunay na ligaya, makukuha mo lang siya, makakamtan mo kapag naglilingkod ka ng malaya. Yung paglilingkod, laging nakatuon sa iba. Yung paglilingkod, iniisip yung kabutihan ng iba. At yung naglilingkod, laging pinipili na ialay ng malaya yung oras, talino, talento, lakas niya para mapaginhawa yung iba. No, sa simbolong yun, hugasan yung paa ng mga taong pagod na nagtrabaho, naglakbay, pawiin ng konti yung dumi sa kanilang paa. Sa liturhiya po ng araw na ito, ng Huwebes Santo, marami tayong mapapansin ng mga unique na mga rito. Halimbawa, ang paggamit ng kulay puti after ng ilang linggo na paggamit ng morado o ng violet nung Kwaresma. Kakantahin din natin ang Gloria, ang papuri. Kaya pinapakita lang nito na talagang napaka-espesyal ng araw na ito. Pero sa lahat ng mga rito na ito sa liturhiya, siguro ang pinaka makapangyarihan, ang pinaka nakakaagaw pansin ay yung mangyayari pagkatapos ng pagbasa ng salita ng Diyos, ng ebanghelyo at ng homilya. Yung tinatawag nating paghuhugas ng mga paa. Si Jesus sa ebanghelyo ay bumaba. Siya ay yumuko at naghugas ng mga paa ng kaniyang mga apostoles. Ang pinagkaiba po sa ebanghelyo ni Juan sa mga tinatawag nating sinoptiko o yung ebanghelyo ni Mateo, ni Marcos at ni Lucas, kay Juan po ay walang Last Supper. Ito na yung talagang Last Supper niya, yung kanyang version ng Last Supper. Sa pag-araw na ito, ginugunita natin ang institusyon ng Eucharistia, ng Misa, ng pagsamba. Pero pinapakita sa atin kung ano ba ang concreteness ng ekspresyon ng pagsamba. Yun ay yung pagyuko, pagbaba, paghugas ng paa.
serbisyo, paglilingkod. Paglilingkod hindi dahil tayo ay inuobliga na maglingkod, kundi dahil tayo ay iniimbitahan na maglingkod. Kung ang mismong maestro, ang mismong guro, si Jesus ay bumaba, naglingkod, naghugas ng paa nung bahagi ng ating katawan na sa araw-araw na ginawa ng Diyos, yun yung pinakamarumi. Yun yung laging marurumihan. Pero bumaba siya. Pinili niyang hugasan ito. Kung siya na ating maestro ay ginawa ito, tayo rin na kanyang mga tagasunod, kanyang mga apostoles, ang kanyang mga disipulo, ay tinatawagang gawin din ito. Pero hindi dahil ito ay isang obligasyon, kung hindi dahil ito ay isang imbitasyon. Tayo ay iniimbitahan na maglingkod mula sa ating kalayaan. Hindi lang dahil sa pagsunod sa tradisyon, kundi dahil sa pag-i-express ng pagmamahal, ng tunay na pagmamahal. Kung susundin po natin yung mga susunod na mga kapitulo ng Ebanghelyo kung saan hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga apostoles, matatagpuan din po natin kay Juan din yung Ebanghelyo na sinabi niya sa kanyang mga apostoles, kayo ay hindi mga alipin, kayo ay kaibigan ko. Ngayong araw tinatawagan din po tayo na tayo ay kaibigan niya. At anong sinabi niya doon? Wala nang mas hihigit pa sa pagmamahal ng isang kaibigan kung hindi ibigay ang kanyang sariling buhay para sa kanyang kaibigan. Yun mismong ginawa niya. Ibinigay niya yung sarili niya para sa atin na mga tinuring niya bilang mga kaibigan. Actually, napakalalim niyan eh. Isa rin yan sa mga pinakapaborito kong mga salaysay, no? Talata sa Biblia. Kasi yan lang yung tanging bahagi ng mga salaysay tungkol kay Jesus na sa tingin ko napakalapit sa puso ng tao. Nung mula sa very transactional na relasyon. Ako guro, kayo estudyante, ako ang Panginoon, kayo ang alagad. Here comes Jesus saying, hindi, mga kaibigan ko kayo. Masarap kayo magkaroon ng kaibigan. And imagine if you are sharing in the same table, bagay na iniwan ni Jesus sa atin lahat, sa bawat misa na sineselebrate, nagiging kaibigan niya tayo. At kung maalala nyo yung ating pangalawang episode, yung pagkakaibigan, yan ang pinakamalalim na uri ng pagmamahal na kayang abutin ng tao. Kasi hindi mo napipili yung magulang at mga kaklase mo o yung mga kapatid mo o yung magiging kamag-anak mo. Pero ikaw, pinipili mo yung kaibigan mo. Minsan hindi rin yun two-sided, no? Pwedeng kaibigan yung turing mo sa isang tao,
Pero hindi nangangailangang kaibigan din yung turing niya sa'yo. Ang mahalaga, pinili mo siya bilang maging kaibigan mo. At ngayong Huwebes Santo, isipin mo, tol, sa pagbisita iglesia mo, yung taong yon na naghugas ng paa ng mga kaibigan niya, pinipili ka niya araw-araw na maging kaibigan. Anong hihigit pang pag-ibig, sabi niya, na meron ng isang tao na nag-aalay ng buhay para sa kaibigan niya. Kapag ikaw, gumawa ka ng isang bagay para sa mas mataas sa'yo, katatanda sa'yo, madalas ang tawag doon trabaho. Galing sa amo, galing sa teacher mo, galing sa superior mo, tawag doon trabaho, mission. Pero pag ang bagay ginawa mo para sa mga mahal mo sa buhay, tawag doon pagmamahal. Tawag doon paglilingkod. Mapapansin mo, yung paglilingkod at yung pagmamahal halos wala na silang pinagkakaiba pag ginagawa mo yun sa taong mahal mo, sa taong meron kang pakialam, sa taong meron kang care. Kailan lang nagiging pagmamahal yung paglilingkod at hindi siya nagiging trabaho o transaksyon? Pag alam mong inaalay mo siya ng malaya, ino-offer mo ng malaya. Hindi ka napipilitan, hindi ka natatakot, hindi ka nagdadabog, hindi ka nag-iisip ng kapalit. Kaya sa mga may kasintahan dyan, sa mga seminarista o pari o madre, pag talaga nagmamahal ka, alam mong love language yung naglilingkod ka ng masaya at malaya. Kaya naman, dito sa aming maikling episode para sa banal na araw na to, ang maisasuggest ko lang, sa pagkakataon na magkakaroon ka, no? Pagkakataong tinatawag ka para maglingkod, try to capture the moment. Try to appreciate yourself, the feelings that you're having, and that quality of love that you put into your service. Sa pamamaraan man yan ng pagsasalita, pagpipreach, paghuhugas ng plato, pagdadrive sa mahal mo sa buhay, paglalaba, pagsasampay, pagsasaing ng kanin. Subukan mo lang huminto sa katahimikan, pansinin mo yung iyong nararamdaman. Minsan kasi, alam ko kaibigan, mapapagod ka kasi feeling mo routine na lang yan. Maghatid sa school, magsundo sa trabaho, maghugas ng plato. Kala mo lang task yan na routine. Pero maliit man yan na gawain o malaki. Pag ginawa mo yan na alam mong malaya ka at masaya ka, yan ang mga simple pero dakilang pagpapakita ng pagmamahal. Bagay na natutunan natin at alam mo na ginagawa mong nagmamahal ka kasi merong nagpakita ng halimbawa. Kaya sana lumalim pa yung pagmamahal mo sa sarili mo, sa mga mahal mo sa buhay, at kay Jesus na nagmamahal sa'yo lagi at pinipili ka araw-araw. Para po sa ating mga Filipino, itong Semana Santa ay tinatawag din nating mga mahal na araw.
Dahil para sa atin, ang santa, ang banal, ay kasing kahulugan ng mahal. Yung ating minamahal ay atin ring pinahahalagahan bilang banal. Sa araw pong ito, ang itinuturo sa atin ng liturhiya, ng ebanghelyo ay ang paglilingkod mula sa kalayaan na nagdudulot ng tunay na ligaya, paglilingkod para sa at dahil sa pagmamahal. Siguro ang maimumungkahi ko para sa ating pagdiriwang nitong Huwebes Santo, maaari siguro nating ampunin sa sarili nating mga tahanan, sa sarili nating mga circle of friends, yung rito na makikita natin sa liturhiya. Bakit hindi natin gawin na maghugas din tayo ng paa sa bahay ng mga taong minamahal natin? Maglingkod din tayo. Isang akto na simboliko. Pero simboliko siya dahil nagsasabi siya ng napakaraming bagay. Dahil sa likod ng simbolo ay yung katotohanan. Yung katotohanan ng pag-ibig. Yung katotohanan ng isang taong nagmamahal. At dahil nagmamahal, siya ay bumababa. Nakita na natin ang halimbawa na ipinakita sa atin ng ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesus. Bumaba siya, kinuha niya ang tuwalya, binalot niya yun sa kanyang sarili, bumaba siya at yumuko, hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga apostoles. Sabi sa kanya ni Pedro, di mo dapat gawin yan dahil ikaw ang maestro, ikaw ang senyor, ikaw ang Panginoon namin. Bakit kailangan mong bumaba? Pero pinili niyang bumaba. Pinili niyang makasama tayo. Ngayon, tayo bilang kanyang mga tagasunod, paano? Ano ang dapat nating gawin kung hindi sundin ang halimbawa niya? So ayun po, niimbitahan ko kayo na ampunin siguro itong rito na ito at alalahanin din na ang paglilingkod ay dahil sa pagmamahal at hindi dahil sa obligasyon. Dahil ang paglilingkod sa obligasyon, pwedeng sabihin tawaging trabaho, at siguro yung mas extreme ay tinatawag na slavery. Alipin ka. Kapag alipin ka, hindi ka kaibigan. At tandaan mo, sinabi ni Jesus, kaibigan ka. Ang paglilingkod, pwede mo rin gawin yan sa bawat paraan na iyong ipapakita ang iyong kakayahan. Isang interesanteng bagay tungkol sa salitang lingkod sa Sinugbuanon
o sa Bisaya. Ang lingkod ay upo. Napakayaman lang kasi sa Pilipino, ang mga taong nakaupo sa pwesto, ang ginagamit nilang term ako po ay naglilingkod. Hindi ba? Napakayaman na ng wikang ito. Kapag ikaw ay naglilingkod, ikaw ay nakaupo, at pag ikaw ay nakaupo, ikaw ay naglilingkod. Sa mga taong nagkaroon ng higit na tungkulin bukod lamang sa paglilingkod sa sarili nilang pamilya at kaibigan. Yung mga may tungkulin sa pamayanan, sa simbahan, at sa buong bayan. Huwag niyo kalimutang maglingkod kahit kayo ay nakaupo. At ang inyong pagkakaupo ay hindi para maging komportable lang sa inyong mga nabuong trono, kundi nariyan kayo sa ganyang klaseng pwesto upang hindi kayo sobrang mapagod, samantalang pinagmamasdan at pinag-aaralan nyo kung paano nyo maaasistahan, magagabayan at matutulungan ang mga higit na nangangailangan at mga nagdurusa nating kapatid at kababayan. Muli po, kami si Lennon at ako naghahangad, humihiling ng mapagpalang Holy Week sa inyo. Bukas, samahan po ninyo kami sa araw ng Biyernes Santo sa isa na namang pagninilay at talakayan